hindi ka master or title player dito, talo ka na agad sa mga grandmaster, gano'n. So, parang nagiging equal yung level ng mga players dito. Ang nagkakatalo na lang do'n sa gaano sila ka-eksperyensado sa paggamit ng mga spells, gano'n. Ayun guys, meron ng nag-champion dito sa tournament ng chess.com at pakita ko lang sa inyo guys yung total price. Yan yung naging total price na $10,000. So, ang champion dito, di si Portgas, nag-uwi siya ng $3,000 plus 1 year membership sa chess.com. So, yun, puntahan na natin yung interview ko sa kanya. Yun guys, nandito ngayon si Portgas at makipagkwentuhan tayo sa kanya ng kung ano-ano. At congrats nga pala dito kay Portgas. Yo, pre. Nandiyan ka ba? Rinig ka ba? Hello. Thank you. Yun, kamusta? Okay lang, sobrang intense ng laban namin kahapon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo ako dun kahapon. Like sobrang lugmok na ako nun nung na-0 to ako, sabi ko, "Wala na 'to, parang tapo na 'to, sweep na ata ako." Gano'n. Pero Eh, comeback Israel. oo, buti kamo na sinuwerte ako kasi na-down siya nung game 3 namin. Na flag down, no? Oo, ta's dun na ako nagka-build ng confidence na puwede pa 'to ihabol, ganito. Kasi magre-reset na ng spells, eh. So, yun yung rules, no? Bale, hindi mo pwedeng gamitin yung spell na ginamit mo. Bawal maulit. Oo, kasi may 9 spells yung Aniches. So, every game 3 spells lang yung kailangan. So, sa game 1 nagamit ko na kasi yung meta. So, which is natalo ako. Dun ako nalungkot kasi meta na nga ginamit ko, natalo pa ako dun. Oo, yun nga, sinabi nga ni John F. Dong yun eh. Yung sa game mo doon, parang dapat talaga doon yung ma-dominate mo kasi yun yung meta spell. Pero nag-alangan, di ba? Tas yung game 3 wala na yun, parang tirang-tirang spell na lang yung nagamit ko dun. Mm. Pero buti na lang na-flag down siya. Ayun, bago natin siguro i-jump yung mga game doon. Parang konting background naman sa'yo kung ano yung parang malit pa lang ba nagche-chess ka na ganun or talagang may iba ka pang Parang pinagkakabalahan ganun. Parang 15 years na ata akong nagche-chess kasi since 10 years old ako nagche-chess na ako. Nasali din ako sa mga tournaments, competitive tournaments, tas nakapag-abroad na rin ako representing Philippines sa age group. Yun, at naging varsity na rin po ako ng mga schools. So, medyo mataas-taas na rin yung experience ko sa chess. Wow, grabe yun. Kung ano na yun kaya mo naman talunin sino bang paborito mong player? Hikaru, International eh. Hikaru. Kasi dati yung parang 10 years old pa ata ako, parang nagustuhan ko yung opening niya dati, yung E4, E5, Queen H5, siya yung nagpauso niyan. Kaya nagagamit ko din siya dati. Hikaru pan pala to, no? Takes, gano'n. So, ayun, tanungin ko lang muna, ano yung favorite mo na game dun sa finals? Game 1 ba to? Game 2? Pinaka-favorite ko dun na game is yung game 5 talaga. Game 5? Oo, kasi hindi parang nabigla yung kalaban ko dahil sa yung impostor ko. Tingnan lang natin yung solid na game. Ito yun, di ba? Sa part na to eh. Ito na mangyayari yun eh. Nag-sleep ako diyan. Sleep, Tas depensa tapos, ng kabayo. dito kain. Hindi niya siguro in-expect yung gagawin ko diyan na impostor move sa kabayo. Oh, ay, yun nga yung, nakakagulat rin na dito yun, nag-impostor ka, boom. Ito. Biglang Tapos, na-open kasi yung file, tapos na-open na rin yung bishop. ito yun, no? Oo, open na rin yung bishop. Tapos Tapos, kulong yung kabayo niya, so lamang na ulit ako sa piyesa. Yun yung iniisip ko. Kasi okay. nga 'di ba nakabeta siya ta's puwede siya mag-parkour mech. So bale lamang siya ng 2 piyesa sa'kin nung simula. So kailangan ko lang parang kunin yung makakuha ng 2 piyesa para maka-equalize ulit ako, gano'n. Gano'n yung iniisip ko. Pero, in-expect mo ba na magaganito siya? Diyan pagkakita ko yung tinira niya, iniisip ko na talaga na kakainin niya yung kabayo ko. Hinihiling ko na rin 'yun. Kasi parang medyo mag-aalangan yung kabayo mo ata dito pag nag-back, no? Umatras naman na ako. Baka may pa kasi siya, may house recruit siya sa G5, so parang Ah. talaga malulugi talaga. Yung guys, yung sinasabi ni Portgas na house recruit, eto yon yung pwede kang magtanim ng pawn. So, pwede kasing dito sa file na yan. Tapos dito, eto kain. Tapos Well, boom. Eto na yun, no? Dito ka na talagang taas kamay na, no?
Nagulat ata siya, grabe yung sigaw ko diyan. Pagkakain niya sabi ko, "Panalo na." Binalat ka ata dito sa part na 'to 'no? Oo. So, yun na, dito na talaga Yun, yun, eh. unexpected din kasi yung Rook H1 parang hindi mo ititira gano'n. Yung ang parang malingat ka dito yung bishop 'no? Yun Oo, yung yung bishop. nakakalingat, eh. Yun pakita natin sa mga manonood. Pagkain, tapos may ganito kasi yun guys, boom. Bishop 2.0 yung gamit dito ni Portgas, eto. Pero 'pag ano yun, 'pag nangyari yun ta's kulang ako ng isang mana hindi ko magagawa yun. Oo, yun parang super calculate talaga yung ano 'no, datingan, eh. Pero eto ang ano, tanong ko naman, dito tayo pumunta dun sa game 1. Game 1, yan yung ano, pinakamalas na laro para Oo, sa'kin. hindi gano'n kagandahan 'no. Kasi naka-ano ka dito meta, kung makita niyo guys yung sinasabi naming meta, yung na spell, ito yung parkour mech, house recruit, tapos queen time, ito makikita niyo dito sa side na 'to. Which is 'pag meron ka kasing ganyang spell, ang taas agad ng advantage mo na yung winning rate mataas na agad. Kasi Anong masasabi mo dito pre sa naging game niyo dito? pangit ng nilaro ko diyan. Parang kasi ano, lamang na nga ako sa piyesa 'di ba, kasi material advantage agad kasi meta, eh, Mm, 'di ba? Parang dalawang nag-relax horse. ako. 2 horse ta's 3 pawn pa yung sa'yo 'di ba? Ta's sa Oo, kanya wala siyang ginamit na ano, spells na house recruit or di kaya parkour mech. pero ayan, so konting overview lang dito, ayan, Yan oh, yun. queenless kasi kaagad siya. Ayun nga nung 'pag ano ba diyan sa Queen, sabi ko ano, 1-0 na agad. Tapos Yun may nga din yung isang, nasa isip ko. oh, yan casting, may isang part ata dito na ano, eto Shot in the Dark ni Najdorf. Alam ko dalawang magandang Shot in the Dark 'tong nagawa niya, 'di ba? Oo, kasi puwede kasi siya mag-shot in the dark sa D6 kaya iniisip ko baka che-checkin niya ako. Kaya Mm. nagpunta ako sa bishop sa D6. Oo, ganito yung move mo, eh. Tapos paglitaw, boom, kain. Nagulat ako diyan, eh. Tapos yun, dito, yan, boom. Eto, pre, dito sa part na 'to, dito yung nag-shot in the dark si Najdorf, 'di ba? Ano yung parang expect mo talaga? For example, yung tira ni Najdorf na, ayan na guys, tumira na si Najdorf ng ganyan. So, hindi na nakikita ni Portgas yung rook niya. So, ano yung parang, Iniisip ko diyan kasi nga grandmaster si Najdorf 'di ba? Sabi ko iniisip ko puwede din siya mag-stay lang sa A1 mm, kaya hindi ko kinain yung pawn. Pero iniisip ko talaga baka mag-rook C1 siya kasi yun yung parang mm. pinakamagandang tira sa rook. Kaya pumunta ako ng queen E2 hindi ko alam na magro-rook E1 siya kasi 'pag 'di ba tignan mo yung rook sa E1 parang naging ipit yung dalawang Oo, rook dalawang 'di ba? rook. Tapos dito Kaya bulaga, no? Ganyan yung nangyari, eh. least expected ko kasi yung rook na yun, ay yung rook to E1. Mm. Dapat pala yung tinira ko na lang kahit anong gagawin niya queen B5 lang ako. Kasi either mag-rook B1 siya puwede ko lang kainin with pawn. Oo, Lamang dito. pa rin ako. Tapos dito sa part na 'to, pakita ko lang pre, dito yung ayan, eto yung napilahan ka, ganyan. Gusto ko lang makita kung ano yung naging ano mo dito. Iniisip ko diyan kasi, feel ko okey lang na ano, na kasi check-check nga lang 'di ba? Mm. Di dun ako nagulat din ako sa tira niyang ano, Pengu dive. Oh, Nagulat dito, din ako dun. tapos Oo, nag-Pengu dive siya, boom. wala na akong magalaw. Nagulat din ako diyan. So bukod sa game 5, ano yung parang isa pa na tingin mo na talagang eto na yun, yung Maganda. build na yung momentum, game 3 ba yun? Siguro ko yung game 4 kasi dominated masyado yung game 4, eh, parang ang dali ko lang nanalo dun, eh. Yun, bale game 4 yung parang isa pa sa tingin mo na nasabi mo na akin na yung game na 'to. Eto yun 'no, game 4. Oo, kasi sa game 4 feel ko ang bilis ko lang nanalo din ta's parang na-dominate ko yung laban. Saan ba tingin mo, saan part dito si Najdorf na ano, nag-ano, talagang blunder malala? Feel ko naman ano, hindi niya lang nagamit talaga yung impostor masyado. Parang naging walang silbi yung impostor sa larong yun kasi hindi niya nagamit. Yan pa yung pinakamaganda, eh, ta's nagulat siya diyan, eh, knight C6, parkour move. Oh, eto boom. So dito pre, sa part na 'to sure na, yung pawn mo naging knight, tapos ayun 'no. Oo, sure. Kasi hindi ko pa nagamit yung queen time ko so puwede ko siyang pangkain sa rook, gano'n. So ayun guys, yung nakita natin yung, mga naging idea ni Partgas at yung naging experience niya dito sa Ano Chess Tournament. Yun, bago ko lang tapusin pre, ano ba yung pinaka-favorite mo na spell talaga? Talaga is impostor talaga. Dati pa talaga nung hindi pa na-nerf yung queen time. Kasi yung time na yun parang ano kasi, yung impostor lang yung parang out of this world na spell. Kasi parang
magdadalawang isip yung kalaban mo kung saan pupunta, gano'n. Pero kasi nung ano, nung kalaunan na parang hindi na masyadong maganda yung impostor dahil sa meta nga kasi madali lang nila nadedepensahan yung impostor spells. At next question, ano yung gusto mong kumbaga palakasin na spell? Impostor Para pa rin ba sa'kin 'to? talaga impostor pa rin siyempre. Kasi yun yung ano, parang yun siya yung naging silbing Signature mo, parang gano'n, signature um, spell. signature. Dati ko pa ginagamit kasi yan nung sa YPS pa lang. Oo, oo, totoo 'yan. Isa ako sa ano, nakakakita ng paggamit mo ng spell na 'yun. So 'yun pre, any last word? Laking pasalamat ko sa ano, sa Ani Chess kasi parang yung traditional chess binigyan nila ng kulay. Tas dito sa Ani Chess parang hindi porket hindi ka master or title player dito, talo ka na agad sa mga grandmaster, gano'n. So parang nagiging equal yung level ng mga players dito. Ang nagkakatalo na lang dun sa gaano sila ka-eksperyensado sa paggamit ng mga spells, gano'n. Kaya either grandmaster ka, WIM or IM ka, or parang regular na player ka lang ng chess, may chance ka pa rin dito sa Ani Chess. Makipag-compete sa mga grandmasters. 'Yun, solid 'yun, solid. 'Yan guys, dito na namin tatapusin yung aming tsikahan dito sa naging tournament at 'yun, sana marami pa tayong makita na kagaya ni Port Gas na nagpamalas ng, magandang game at siyempre more Pinoy din, 'di ba? Pinoy pride. And let's go.